Sabi nila, kapag hindi mo ginawa ang mga ito, maiimpyerno ka. Marami at iba-iba ang mga simbahan at relihiyon ngayon. Magkakaiba ang kanilang mga aral at doktrina na ipinatutupad sa kanilang mga miyembro, upang sa pamamagitan ng pagtanggap na buo sa kanilang aral at kautusan ay matiyak nila ang pagtitiwala ng mga miyembro, na sa pagsapi sa kanila ay nakamit raw nila ang tunay na paraan ng kaligtasan ng kaluluwa. Kanya-kanya ang mga simbahan sa kanilang inilalatag na kondisyon upang manatiling ligtas ang kasapi, at napakarami ng mga ito. Nariyan ang pangunahing hinihingi ng mga simbahan. Bagamat hindi sinabi noong una, bago sila maging miyembro, dapat pala silang magbigay ng ikapu o tithes. Ito ay dapat raw na hindi kukulang sa 10% ng bawat kinikitang pera ng bawat isang miyembro. Mahirap man siya o mayaman. Obligadong magbigay sapagkat kung hindi, ay sasabihing nagnanakaw raw sila sa Diyos. Iba pa raw sa ikapu ang kusang pag-aabuloy. Oo nga't sa ibang simbahan ay hindi ito ipinatutupad. Ngunit naroon pa rin ang paghingi nila ng pangako o pledges para sa dapat na pagbibigay ng perang abuloy. Hindi raw sila nananakot, pero sinasabing kapag hindi nagbigay ay malamang na hindi pagpapalain ng Diyos. Maraming mga simbahan at samahang Kristiyano ang magkakaiba pa nga ng kanilang mga ipinagagawang paniniwala. Matapos kang tanggapin ang mga aral at doktrina ng mga simbahang ito, ay kasunod na ang mga ipinagagawang mga ritual upang manatili raw ang kanilang kaligtasan. Sa iba nga ay kaligtasan na kapag nabautismuhan na, habang sa iba ay pagpapakilala lang ito na siya ay Kristiyano na. Meron ngang kinakailangan na ilubog ang buong katawan sa tubig upang maging malinis na sa pagkakasala. Habang sa iba naman ay kahit wisik lang, okay na. Mayroon rin silang bautismo sa Espiritu na ipinatatanggap ng mananalangin pastor daw, at pagkatapos ay pinagsasalita ng kung ano-anong salita na kahit siya ay hindi niya alam at maintindihan. Makapag-speaking in tongues lang na gaya sa Biblia. Hindi nga ba't napakarami nila? Iba-ibang doktrina ang ipinangangaral kahit nakapagtatakang iisang Bible lang naman ang kanilang pinanggagalingan. Iba-iba sila ng ipinagagawa. Iba-iba ang paraan ng kaligtasan. Iba-iba rin ang kalagayan ng Diyos sa kanila. Mayroong isang Diyos sa tatlong persona o Trinity. Mayroong iisa ang Diyos na nagpapalit at nagbabago lang ng persona. Oneness at modalism. Modalism sapagkat nagpapalit ng mood. Ang Diyos raw ay minsan si Jesus. Minsan ay ang banal na spirito at minsan naman ay Diyos Ama. Sa iba naman ay iisa lang talaga ang Diyos. Kaya't sa kanila ay tao lang si Jesus at hindi nga Diyos. Karamihan sa kanila ay nangangaral na ang Diyos sa anumang kalagayan ay mapagparusa nga at mapaghiganti. Kaya kapag hindi ginawa ang kanilang aral at ritual, ay maiimpyerno raw ang tao. Lahat nga sila ay nagsasabing siya ay ang tama. Ano ba yan, kapatid? Hindi ba't ang gulo nila? Huwag na muna tayong magbanggit ng mga ibang relihiyong hindi Kristiyano. Mahirap kasi na mapaniwala sila kung gayong tayong mga tumatawag sa ating sarili na Kristiyano ay magkakaiba pa at hindi magkasundo sa iisang tunay na katotohanan, lalo na sa mga ginanap ng lubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Mahirap kasi na mapaniwala sila ng mga taong nagmamalaking sila pa rin ay magpasa hanggang ngayon ay nanghuhula pa sa hindi tiyak na sinabi raw sa kanila ng Diyos sa Biblia. Kahit na ito ang nag-iisang batayan ng lahat para sa magkakaibang paniniwalang Kristyanismo. Sa ganito, hindi ba't parang ang nanguhula lang kasi silang lahat? Mayroon ring ritual na ipinatatanggap si Jesus sa pamamagitan ng tinapay at inumin. Sa iba ay paalala lang raw na dapat na regular na ginagawa sa simbahang iyon. Habang sa iba ay tunay raw na laman at dugo ni Jesus ang tinatanggap. Miracle raw na nagaganap ito tuwing ginagawa ang ritual ng Holy Eucharist. Lahat ng paniniwalang ito ay sinasabi nilang sa Biblia rin daw galing. Pero bakit magkakaiba? Bakit iba-iba ang paraan? Kung ang tunay na Espiritu ng Diyos ay sinasabi nilang nasa kanila na,
Maaari bang magdala ng kalituhan ito sa kanilang lahat? Hindi nga ba't kung ang isa sa kanila ay ang katotohanan, iyon na lang ang pahihintulutan ng kapangyarihan ng Diyos? Sa ganito ay papasok naman ang magkakaiba rin nilang dahilan, na ang Satanas at demonyo ay naghahari pa rin daw kasi sa mundo, kaya't may kaguluhan at kalituhan pa. Kahit pa naniniwala silang mayroon rin daw silang kakayanang magpalayas ng demonyo. Ipagpalagay na nating lumayas nga. Bakit balik pa rin ng balik kahit iniutos na nila iyon sa pangalan ng Panginoong Hesus? Paanong nagkagayon? Samantalang nang si Jesus ay magpalayas na noon, hindi na nga nagbalikan ng mga demonyo. Matthew 12 verse 28. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Hindi ba't malinaw na sinabi ng Panginoon na noon pa man ay nasa kanila na ang kaharian ng Diyos? Maaari bang humalo pa at mamayagpag ang mga demonyo sa kaharian ng Diyos noon? Para sabihin natin kahit mahigit 2,000 taon na nang ito ay wikain ng Panginoong Hesus, ay nagagana pa rin sa atin. Ito kasi ang mahirap. Kapag masyado tayong nasanay na lang at basta na lang nakikinig sa mga taong umaangkin pa na sila raw ay mga pastor, pari at propeta pa rin ngayon ng Diyos, naililigaw tayo kaya't sumusunod na lang sa kanila. Naiwawala na natin ang tunay na mga dapat na ginanap na ng Diyos para sa buong katauhan, ang New Covenant ng Panginoong Hesus. Magbanggit pa tayo ng mga magkakaibang paniniwala. Kayo ang humusga sa pamamagitan ng Biblia rin kung tama ba ito o mali. Ngunit alalahaning, dapat muna na magpakatotoo lang tayo sa mga sulat. Na hindi tayo sa ating panahon ngayon ang mga pinag-uusapan nila noon. Hindi tayo ang kausap at sinulatan, kundi ang Israel sa panahon at henerasyong iyon. Dapat na maging basehan natin ang mga ito upang makapagbigay tayo ng tama at wastong pananaw. Hindi hula na gaya ng sa mga gawain at katuruan ng ibang simbahan ngayon. Bakit nga ba ayaw nilang alamin na ang mga kwento at hula sa Biblia ay naganap ng lahat-lahat? Kasi nga, kung naganap ng lahat, totoo nga na wala nang pangangailangan pa sa kanila at sa kanilang mga ritual. Kapag naman ang tao ay namatay raw, maaari pang ipanalangin at ipagmisa upang maligtas ang kanyang kaluluwa. Kahit pa siya ay masamang tao, siya raw kasi ay nasa purgatory pa. Kaya sa mga hindi naman naniniwala sa purgatory, dahil wala raw ito sa Biblia, kailangan nga raw na bago mamatay ang isang tao na hindi Kristiyano at lalo't masama, ipatanggap si Jesus sa pamamagitan ng sinner's prayer bilang Panginoon at tagapagligtas bago pa raw mamatay. Matapos nga raw na gawin ito, ay siguradong nailigtas na siya. Napakarami pang mga requirements ang ipinatutupad ng mga tao upang makamit ang kaligtasan. Unang-una rito ang dapat na pagtanggap raw kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dinadala sila sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus upang pumasok raw sa kanila ang banal na spirito upang sa gayon ay maging born again na sila. Ito nga ay tinawag nilang altar call kahit wala rin sa Biblia. At kapag nagawa na iyon, ay sisimula na silang turuan ng doktrina para sa mga kautusan at ritual na dapat gawin upang manatili raw sa Panginoon sa kanilang simbahan. Ang lahat ng mga halimbawang ritual na ito ay mula sa mga nabasa nilang sulat galing sa Biblia. Hanggang sa ngayon ay pilit nila itong ginagaya at ipinagagawa sa kanilang mga miyembro kahit pa malayo sa katotohanan ng mga paraan kung papaano ito nagawa noon. Sapagkat ginagawa ito ngayon ng mga taong umaangkin sa mga sulat at pilit na inilalagay ang kanilang sarili ng tulad sa sitwasyon noon upang masabi lang na utos rin ito sa kanila. Kapag nabasa kasi nila ang sinabi sa sulat na hindi ninyo ako pinili sapagkat ako ang pumili sa inyo, aariin nga nilang sila ang kausap rin noon, kaya't sasabihin nila na sila ay pinili rin ng Diyos ngayon. Sa katotohanan ay hindi nga nila magawa ang mga utos ni Jesus noon sa mga apostol, gaya ng sabihin sa kanilang magpagaling kayo ng lahat ng uri ng sakit, magpalayas kayo ng mga demonyo, at bumuhay ng mga patay. Sila nga na kahit langgam hindi makabuhay. Ganito kasi tanggapin ng halos lahat ng mga simbahan ng kasulatan.
Inaangkin nila ang sulat kahit hindi sa kanila patungkol. Kaya inilalagay pa rin nila ang kanilang mga sarili bilang mga pastor, rabi at apostol pa ng Panginoon. Kahit sinabi na ng mga apostol sa sulat na dapat nga ay kahuli-hulihan na sila, sapagkat sa kanilang henerasyon na matutupad ang lahat-lahat ng nasusulat. Sinabi ito sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4 verse 9. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. At dahil sa hindi pagkilala sa katotohanan ito, ay dumami pa ang iba't ibang klase ng pananampalatayang Kristiyano. Alam ba natin na napakarami ng mga versions ng Kristyanismo sa mundo? Ito ang nakasulat sa lathala ng mundo. There are more than 45,000 denominations globally. Followers of Jesus span the globe. But the global body of more than 2 billion Christians is separated into thousands of denominations. Pentecostal, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Apostolic, Methodist, the list goes on. Sa napakarami at iba't ibang pamamaraan ng para makamit ang kaligtasang ipinangangaral ng tao, ay lumalabas na ang hindi makagagawa ng mga ito ay hindi maliligtas. Sa kanila iisa lang ang kaparusahan, walang hanggang paghihirap. Paano na ang mga nagsikap na gumawa ng pag-ibig sa kapwa, ngunit hindi nakilala o nabalitaan si Jesus? Sila ay maiimpyerno rin ayon sa kanilang aral. Kung magkagayon, nasaan na ang katuparan ng pangangaral ng Diyos na pagpapatawad sa lahat ng nagkakasala? Kung sa pamamagitan lang ng pagtanggap kay Jesus ang matatamong kaligtasan, paano ang mga walang kakayanan at pagkakataon na makilala siya? Silang mabubuti naman at nabuhay ng may pag-ibig sa kapwa. Kung sa utos ng Diyos na pagpapatawad, ay siya pa sa kanyang salita ang hindi tutupad sa dapat na pagpapatawad? Hindi ba't kahit nga kaaway ay pinatatawad sa atin? Katunayang si Stephen noon, nang pinahihirapan at binabato hanggang sa kamatayan, ay nanalangin sa Diyos ng ganito. While they were throwing stones, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. He fell on his knees and cried in a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. After Stephen said this, he died. Oo nga't may kautusan noon ng para sa dapat na pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Ngunit alalahaning ito ay utos sa kanila noon na bihag ng Old Covenant Law. Ito ang kautusan ng para sa paggagawad ng kaparusahan sa bawat kasalanang ginagawa nila noon. Kaya nga kailangang palitan, upang sa gayon, ang mga sasampalataya at susunod o tatanggap sa salita ni Jesus ay mailigtas. Maliligtas saan? Sa labis na kapighatiang paparating noon rin sa kanilang henerasyon. Ito ang hula sa aklat ni Daniel na binanggit rin ng Panginoong Jesus. Daniel 12 verse 1. And there will be a time of distress such as never occurred, since there was a nation until that time. And at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Kaya nga noon ay lubhang mahalaga na makilala at matanggap ang mga sinalita ni Jesus, sapagkat siya ang kaloob na grace, ang pangako ng buhay at kaligtasan sa gagawin niyang pagtutubos ng dugo para sa lahat. Kaya tinawag iyong election of grace sa Romans 11 verse 5 to 6 ng King James Version, sapagkat sila at ang panahong iyon ang pinili ng Diyos para ganapin ang nasa hula ng kasulatan. Sinabi ito sa Isaiah 53 verse 5. Kaya grace, sapagkat hindi sila karapat-dapat. Sila ang tunay na elect, sapagkat pinili sila sa panahong iyon upang maligtas. Kaya sinabi sa aklat ni Daniel na, Everyone who is found written in the book will be rescued. At dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, sa kanilang lahat na nagkasala ay dapat nakaparusahan. Kaya sa mga batas ay nakita ang kanilang mga kasalanan. Dahil ang pagpapatupad rin nila sa mga kaparusahang iginagawad ng mga batas ay kawalan ng pagpapatawad na dapat rin ay pag-ibig sa kapwa. Kaya sa kanilang napaiilalim sa batas ay may sumpa ng kaparusahan. Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Ito ang kahalagahan noon ng paggawa sa kabutihan.
ang pagsunod sa Diyos at pagpapatawad rin sa lahat ng nagkakasala. Kaya't ang maniniwala sa Kanya ay maliligtas sa paghuhukom ng Diyos sa Israel na magaganap nga sa Jerusalem noon rin sa henerasyong iyon. Siya ang Mesiyas, ang pangakong tagapagligtas. Ngunit dapat munang matupad ang kautusan ni Moses, ang pag-aalay ng dugo para sa kasalanan na tinupad niya sa krus. Sinalita nga ito ng Panginoon. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. Kinakailangang maganap ang buong kasulatan ng pangako. Kaya dapat munang ganapin ang pagbabayad ng kanyang dugo para sa kasalanan ng lahat, upang kasunod na ipakilala na noon ang bagong kasunduan para sa New Covenant Age. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Matthew 5 verse 17 to 18. Pansinin natin ang kasunod na verse 18. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Ang until heaven and earth pass away ay katunayang hindi pagbanggit ng katapusan ng mundo na ipinangangaral ng maraming simbahan ngayon, sapagkat ito ay pangako nga na magaganap sa kanila noon. Ang heaven and earth ay ang Israel sa kanyang lumang kalagayan or Old Covenant Age. Pass away sapagkat matatapos at tutuparin niya noon. Patotoo rito ang kasamang paliwanag na sinabi ni Jesus sa Luke 21 verse 33. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang Israel at ang mga batas ni Moses sa kanyang lumang kalagayan. Ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos, kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang New Covenant na paparating. Ito ang kautusan para sa pag-ibig at pagpapatawad. Ito na ang bagong kasunduan para sa New Covenant Age, kung kaya't will not pass away. Sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Dito ay kasama na tayo at ang lahat sa walang katapusang panahon. Bakit nga ba ngayon ay napakaraming mga kautusan at mga batas ang ipinagagawa pa ng mga simbahan para maligtas? Maligtas nga ba saan? Sa impyerno ba na kanilang ipinananakot? Tunay nga ba na ang Diyos ng pag-ibig, mabuti at mapagpatawad ay naghanda ng impyerno para sa bilyong-bilyong taong kanyang parurusahan at pahihirapan ng walang katapusan o eternal torture? Mga kapatid, naniniwala ako sa buong konteksto ng Biblia na ito ang nakapagpakilala sa atin ng iisang Diyos na mabuti at mapagmahal sa ating lahat. Kaya't hindi ako naniniwala na sa kanyang kabutihan ay naghanda siya ng isang lugar upang pahirapan sa habang panahon ng kanya ring nilalang. Oo, ako ay naniniwala sa kamatayang naghihiwalay sa kanyang presensya. Kamatayang natatamo ng mga hindi umibig sa kanya. Isang pagtatapos ng buhay sa katawan, kaluluwa at espiritu. Doon na lang nga natatapos ang isang buhay. At naniniwala rin ako sa kaloob naman niyang buhay sa espiritu para sa mga anak niyang sumusunod o kahit nagsisikap sa hinihingi niyang pag-ibig rin. Lahat ng ito ay kundi dahil sa kanyang pagmamahal na ibinigay niya ang buhay ng kanyang anak upang sa pamamagitan nito ay matubos ang lahat at mabigyan ng bagong kapanganakan, malinis sa kanyang harapan. Ito ang pagkakilala ko sa Diyos ng Biblia. Hindi ang kaalaman sa Biblia at ang pagkanya-kanya sa mga kondisyong hinihingi ng bawat mga simbahan ang tunay na naglalapit sa atin sa Diyos, kundi ay ang ating paggawa sa pag-ibig na totoo para sa kapwa. Hindi ang paimbabaw na kabanalan na ipinakikita ng ating pagsunod sa mga ritual at tradisyong ipinatutupad sa atin ng mga simbahan. Sa ating sarili lang nagmumula ang tunay na gawa ng kabanalan, sa pamamagitan ng ating ring kahit na pagsisikap na gumawa sa pag-ibig. Ito ang ating tunay na sakripisyo at alay na buhay para sa Panginoon. Oo nga, tayo pa rin ay nagkakasala, ngunit hindi na dapat sa pagsadya at pagpaplano na tulad sa isang binabalak na pagnanakaw. Alalahaning hindi na ang Diyos ang sa atin ay nagpaparusa.
kundi tayo na rin sa ating sarili ang magdadala ng sa atin ay kahahantungan sa buhay na ito at kahit ng sa ating ikamamatay na espiritu. Piliin natin ang buhay, kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen.